Okay guys, welcome back again sa aking pong channel dito sa Office TV by Kuya Edmar. Shoutout po kay Chief Engineer Rodolfo Bautista at saka kay paring Benjamin Arce, isa po sa magaling na arkitekto. So kapag may gusto po kayong ipagawa, mga cabinet, kagaya po itong mga nasa harapan ko, so comment lang po kayo dito sa aking video para ibigay ko po sa inyo ang contact number ni paring Benji. Maraming salamat po doon po sa mga nauna na pong nag-subscribe sa aking channel. So may 1,000 subscribers na po tayo ngayon. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sana po patuloy niyo po akong samahan at patuloy niyo po akong suportahan sa aking pa pong mga susunod na video. Okay, sa video po na ito guys, mag-i-install na naman ulit tayo ng isang panel board. So nandito kasi tayo sa isang client ko dito sa Quezon City na ito kasi yung gagawin coffee shop. Ngayon, i-installan natin siya ng mga ilaw. So, yung mga ilaw na ikakabit natin, yung mayroong track, kagaya nito. Okay, yung mga spotlight, guys. Yung mga ganitong spotlight. So, yan. Okay, sa mga interesado po sa ganitong panel board, comment lang po kayo dito sa aking video para maibigay ko po sa inyo yung details. Okay. Maganda po kasi dito sa ganitong panel board, ito kasi Bolton, hindi na po ito yung plug-in, kagaya ng naman. So ito po yung Bolton. So ang pagkakaiba po ng Bolton doon sa plug-in, yung sinawang ng breaker po na plug-in, naka-clip lang yun. Ito Bolton, nagkabila kasi yung wire nakaipit or naka-bolt. Okay, so bakit paborito ko itong panel na to? Kasi unang-una, napakaganda yung tingnan. Tapos, mataas yung sensitivity niya. Okay, kumpleto tayo ng ating mga gamit. Ito yung ating mga spotlight, yung ating wire, electrical tape. So, may kapit tayong box. Then, meron tayo yung mga bumbilya natin. Okay guys, so samahan niyo po ako sa video na to para may pakita ko naman sa inyo kung paano ba yung simpleng pag-install ng simple electrical wiring. So, ang gamit natin ngayon guys, isang kulay lang yung wire natin kasi hindi na ako nagpabili ng maraming kulay. Gawa ng maliit lang naman itong gagawin natin. Okay. Panel board, doon natin ilalagay sa pwesto na yon. Then, meron kasi tayo ditong spotlight. Saka doon, yung ito yung ating na-track na ilaw, yung maliliit na spotlight guys. Then, meron tayo ditong fluorescent. Then, meron tayo ditong coffee maker. Tapos meron tayo doon yung pinaka-lutuan nila. So abangan natin yan ang outlet. Tapos doon yung ating switch. Okay, napaka-simple guys. So ilalagay ko dito sa screen yung ating electrical plan na binigay sa atin ng may-ari. So napaka-simple lang. Yun yung ipakita ko sa inyo. Then sa ngayon guys, ang ating wire, isang kulay na lang muna yung gamitin natin kasi hindi na ako nagpabili ng maraming kulay. Dahil puti naman naman kailangan. Okay guys, then again, itong paborito kong panel boards sa mga gusto po at interesadong magpakabit ng ganitong panel board. O kaya kung gusto nyo bumili ng ganitong panel board, kung saan makakabili, comment ka lang po sa ibaba ng itong video dito sa comment section para sabihin ko po sa inyo yung details nitong panel board. Ito kasi guys, unang-una hindi siya made in China. Pangalawa, kaya gusto ko to, unang-una, tingnan mo naman yung kanyang appearance, malinis. Kahit i-mounting mo siya ng nakalabas lang, wall mounted, malinis ang tingnan, hindi mahalay. Ngayon, ang pangalawa pa, yung mga breaker niya, ito guys yung kanyang mga breaker, so may ilaw pa siya. Okay, then isa pang importante, mataas yung sensitivity niya. So guys, doon kasi sa mga ibang breaker natin, yung mga sinauna, yung plug-in, kahit Bolton man ng plug-in, yung kulay black, meron kasi siyang delay. Once shorted yung ating electricity, ating electrical, may delay pa siya ng ilang seconds. So ito kasi, mabilis yung sensitivity niya. Once na nagkaroon siya ng abnormality, automatic, mabilis siyang mag-shutdown. So may iwasan po natin na masunog yung ating bahay o yung area nila. Okay, so doon po sa lahat ng mga gusto pong magpaayos ng kanilang mga electrical, PM nyo po ako sa aking Facebook page sa Meralco Accredited Electrician. Pakipollow nyo na rin po ako
At paki-like na rin po ng aking mga video para ma-update ko po kayo kapag may mga bago po akong video. Okay, doon naman pa, siyempre, supportahan nyo rin po ako doon sa aking YouTube channel, sa Leopis TV by Kuya Emma. Shoutout po doon sa aking cameraman ngayon. Okay guys, madali lang naman siyang buksan. Press mo lang to. Okay, di mag-open na siya. Tapos may dalawa siyang screw. So tanggalin natin yung screw niya. So yun guys, una tatanggalin muna natin yung cover ng ating panel board na ikakabit. Para mas madali nating i-mounting yung mga breaker. Tapos kuha na natin ng sukat bago natin butasan. Pagkatapos pag nabutasan na, lagyan natin siya ng tox at saka ng screw. Okay, make sure lang na nakalibel yung ating panel board pag nilagyan natin ng screw, no? Para syempre mas magandang tingnan kung nakalibel. So napakasimple lang naman kasi apat lang naman yung kanyang screwhan, apat lamang yung kanyang butas. Okay guys, madali na may mounting yung ating mga breaker, no? So meron siyang lock dito sa baba, hilahin nyo lang muna. Then meron siyang pinaka-box dito, steel bar. So ilapat mo lang siya yung kanyang gatga dito. So meron naman siyang guide, patong nyo lang guys. Yan. Okay, once na nakapatong na guys, lagyan mo na lang sa gilid para yun yung position dun sa cover. Yun yung sakto dun sa butas niya sa cover. Then, itulak mo paloob yung ating lock. Ayan, nakalak na siya guys. Okay, makasimple, dahil mo yung lock. Then, patong. Okay, then balik yung lock. Okay. So, ganun lang guys para madaling mounting itong Meiji na circuit breaker natin. Okay guys, nailagyan na natin yung ating mga breaker. So, ngayon naman, lalagyan natin yung ating mga supply naman. So, una, ikakabit natin yung mga molding kasi plastic molding yung gagamitin natin dahil hindi naman natin pwedeng i-mount na dito. Pamit din kung gagamitin natin yung ating orange. So, hindi siya babagay, no? So, kaya ang gagamitin natin yung ating plastic molding. Okay, ayun. So, una, sa ngayon, ilalagyan naman natin ng tox, yung ating Amco box. Ayan, yung Amco box guys, ito yung ginagamit na pinaka-utility box mo kapag yung outlet mong ilalagay is face mounted o yung exposed, hindi siya nakabound sa semento. So Amco box, alam ko yan sa hardware, sabihin mo lang sa hardware na Amco box, yan na yung ibibigay sa'yo. Isang klase lang yan, yung plastic, kulay white. So meron lang siyang ibang brand. So nakita ko lang dun sa ibang brand, may groove siya yung ibabaw. Kaya guys, advice ko, kung bibili ka ng Amco box, ang piliin mo yung pantay lang yung ibabaw. Kasi kapag nilagay mo yung mga switches na wide series, medyo hindi siya fit. Kailangan bumili ka ng switches na hindi wide series. Pagka nilagay mong Amco box, yung may groove. Kaya mas maganda ang bilhin mong Amco box yung flat ang ibabaw, flat lamang yung surface. Okay, this time sinusukatan ko naman siya ng plastic molding. So guys, pag maglalagay kayo ng plastic molding, wag nyo kahit hindi nyo nalagyan ng tox pagka ganitong Okay guys, meron akong isang breaker dito, yung single na breaker. Sa mga gustong bumili ng ganitong klase ng breaker, magandang klase siya guys.
Okay, ganyan, may cover siya, tapos ito yung kanyang breaker. So maganda. Sa mga gustong bumili guys, comment lang po kayo sa comment section below para may bigay ko yung details. Meron kasi tayo dito ng coffee maker sa area na to, kaya lalagyan ko siya ng breaker instead na yung ipa-plug kasi mataas yung amperahe. So, ang gagawin ko, lalagyan ko na siya ng breaker. Okay, so ito lang guys, i-mounting natin muna yung cover, then pagka na-mounting natin yung cover, lagyan na natin yung breaker. So yun guys, maglalagay kasi ako dito ng isang single na breaker dahil dito nakapwesto yung coffee maker. Yung coffee maker kasi natin ay kakabit dito is mataas yung amperahe, kaya kailangan may sarili siyang breaker. So yun guys, lalagyan ko ng sariling breaker dito. Hindi siya gaanong matrabaho dahil once na na-mounting mo na yung kanyang rack, nakaklip na lang yung mga ilaw niya. Ayan, sa mga gusto namang kung kayo naman ay merong ipapagawang carpentry, yan po si paring Benjamin, comment nyo lang po dito sa baba para may bigay ko po sa inyo yung kanyang contact number. So magaling po yung sa mga carpentry at isa masonry. So lahat po dito sa coffee shop na to, siya po yung gumawa. Okay, ngayon naman balik tayo dito sa ating ikakabit na outlet. So ilalagay ko na yung ampo box, lagyan na natin siya ng molding at saka ng wire. So iti-terminate na natin yung kanyang outlet. So guys, abangan nyo lang guys sa mga susunod ko pang video dahil gagawa ako ng bukod na video tutorial kung paano ba mag-wire ng mga outlet. Yan, yung meron tayong 2 gang, 3 gang, saka yung 1 gang, paano mo ba siya i-wire. So i-guide ko po kayo step by step, lalo na yung mga baguhan na gusto pa lamang maging electrician. Matututunan nyo po yan dito sa aking mga video. Abangan nyo po yung aking gagawing video.
Yan. Kasi ang maganda kasi sa pagiging isang electrician, madali lang kumita ng pera. So hindi ka mahihirapang maghanap ng trabaho kung ikaw ay may knowledge sa electrical. Bukod doon, hindi pa siya ganun kahirap gawin. Hindi siya kagaya ng ibang trabaho sa construction na maghapon sobrang alikabok mo or sobrang hirap na hirap ka. Pero ang electrical kasi mahirap siya kung hindi mo pag-aaralan. Pero once na inaral mo siya, napakadali lang, napakasarap gawin, at malilibang ka, mag-i-enjoy ka. Ngayon naman, i-wire naman natin yung set up naman natin yung ating mga switch. So meron akong dalawang set ng switch na bumaba, dalawang tugang. So may nilagay ko rin siya sa dalawang amco box kasi puro tayo naka-expose dahil hindi natin pwedeng bakbakin yung mga wall dahil ito ay sa building, nakatayo na yung building, at ito ay nirerentahan lamang. Okay guys, basta nag-mounting kayo ng ganitong base mounted na amco box, unahin nyo lamang ay lagyan nyo ng torque screw bago nyo ilapat itong ating mga outlet o devices. Ngayon naman, nahila na natin yung mga wire natin papunta sa panel. Kailangan naman natin siyang i-terminate. So kapag ganito nakalagay na yung mga breaker natin guys, meron kasi siyang kasamang bus bar. So yung bus bar kasi siya yung nagsisilbing jumper patungo sa ibang breaker. Halimbawa, papasok yung supply mo doon sa main, tapos yung output niya, i-jumper niya papunta doon sa ibang mga breaker. So pwede mo siyang ilagay sa gawing baba, kagaya niyang nakikita nyo. So obserbahan nyo lang kung saan siya mas maganda yung posisyon, dahil depende kasi sa inlet ng mga wire nyo yan. So kung galing ang wire nyo sa ibabaw, so mas maganda na sa ibabaw nyo ilagay yung bus bar, para yung sa load side nyo, sa ilalim yung output nya. Ayan, isusukat nyo lang yung mga bus bar guys. Nilagyan ko lang muna ng tape yung bandang dulo kasi may bakante pa sang isang breaker. Kaya yung bus bar, lagyan muna ng tape para safe siya. Ngayon, pag naipasok mo na yung bus bar mo, saka mo naman siya sunod-sunod iigpitan sa ibabaw. So yan yung nagsisilbing mga jumper guys. Para abangan nyo rin yung aking video tutorial tungkol dito sa pagkakabit ng mga breaker. So para mas malinaw, wala siyang halong iba kundi pagkakabit lang talaga ng breaker, kung paano siya i-wire. Lalo na guys yung malalaking panel, yung mga RYB or yung tinatawag na red, yellow, and blue. So color coding yan guys. So ang input ay 3-phase, tapos ang output mo ay single phase. Tapos paano mo i-combine yung mga color coding niya na tatama dapat dun sa schedule niya. Halimbawa yung number 1, anong kulay? Halimbawa red, yellow. So paano siya nagiging red, yellow? Tapos halimbawa yung number 3, circuit breaker number 3, halimbawa ay yellow, blue. So paano naman siya naging yellow, blue? So yun guys, ipapaliwanag ko sa inyo sa mga susunod kong video tutorial tungkol naman sa 3-phase na ang output ay single phase. Tapos RYB yung kanyang wiring. So pag tiningnan mo yung wiring niya, bawat breaker, kung ano yung nasa schedule niya dapat dun sa plano, kung number 1 ay red, yellow, dapat yung breaker mo ang nakalagay doon na wire is red, yellow. Sunod-sunod yung guys, paano ba nakukuha yung mga combination ng kulay? Paano mo masisiguro na yung circuit number niya
yun yung tamang kulay para sa kanya. Sa mga nag-i-start pa lang na nag-aaral mag-electrician, so medyo mahirap sa umpisa, pero pagka inaral ninyo, madali na yan. At saka masarap, nakakalibang gawin ang electrical works. Sa ngayon yan, pinapasok ko yung ating mga inlet na wires. Tapos dinodouble check yung ating bus bar. Yan, yung mga wire, dapat maganda yung pagkakalagay niya sa gilid. So, meron siyang dapat guys, maganda yung pagkasalansan ng ating mga wire, hindi yung labo-labo. Yan, makikita nyo yan sa mga susunod kong video. Sa ngayon, ang ginamit nating wire ay isang kulay lang, kasi maliit lang naman yung ating installation. Kung papabili tayo ng iba't ibang kulay, magagastusan naman masyado yung may-ari, dahil mahal din kasi ngayon yung wire. Tapos isang rolyo na kasi yung pinabili ko para mas makakatipid yung may-ari. Ayan, so ngayon i-terminate na natin yung ating wire dun sa bawat serkito na nakalaan para sa kanya. So una, yung laging number 1 guys, yung main line natin, yung main breaker. So susunod na doon, kung may aircon, sunod mo yung aircon, kasi ang aircon is 30 ampere. Kung ang main natin ay 60, so ang ating aircon is 30 ampere. Kahit ilang horsepower guys, ilagay nyo na sa aircon yung 30 ampere. Kahit 1.5, 2.0, 2.5 horsepower, 3 horsepower is 30 ampere. Then sumunod naman dyan, kung may rep, isunod mo na yung rep. So ang rep natin is 20 ampere guys. Tapos yung ating outlet, 20 ampere din siya. Tapos yung ating lighting is 15 ampere yung ating lighting. Yan. Kasi yung lighting natin, mababa lang naman siya. Kaya dapat yung natin, iba pang outlet. Kung halimbawa ay marami masyado yung outlet, hati-hatiin nyo guys, para kung magka-diferensya yung isang outlet, isang circuito, mayroon pang ibang mga pwedeng gamit. Saka importante guys, na lagi din kayong merong flashlight, kagaya nitong ginagamit ko. So meron kayong headlamp. Madali naman makabili niyan, marami nabibilhan, kasi importante sa isang electrician, meron ka laging pang troubleshooting na mga ilaw, meron kang trouble light, kasi dapat ang isang electrician lagi kang handa sa anumang sitwasyon na paggagawan mo, para mas madali mong makita. Although maliwanag naman, pero minsan kasi kulang yung liwanag sa lugar na ating pinagagawan, kaya mas maganda kung meron tayong headlamp. Ayan, kagaya nung nakikita nyo sa aking ginagamit. Ayan, sa pagti-terminate, so paikutin nyo lang dun sa gilid yung wire, tapos patapatin nyo dun sa breaker, tapos putulan nyo siya ng sakto lang. Yung iba kasi nakikita ko, sobrang haba ng wire, tapos nakatumbon lang dun sa loob ng panel. Pangit yung guys. So kailangan paikutin mo yung wire para may allowance ka. Tapos dun yung pagdating sa tapat ng breaker, meron siyang style, medyo nakabaloktot siya. Huwag yung saktong-sakto lang. Kaya kung titingnan nyo yung kinakabit ko, mahaba pa rin yung wire nya, hindi siya yung nakatutok. Kaya yung bus bar sa ibabaw ko nilagay para yung wire natin may allowance, makakaikot siya. Kasi kung yung bus bar mo ay nasa ilalim, pagpasok nung wire mo galing sa circuito mo, sa circuit mo, yung sa umikot na circuito mo, so nakatutok na siya doon sa terminal ng breaker. Tapos puputulan mo lang ng maikli, so pangit yung guys. Mas maganda may allowance ka, kasi minsan
dumarating yung time na nagkaka-trouble, kailangan mo siyang ilipat or whatever. So, kailangan may allowance ka. Okay, ngayon naman ay itatap na natin siya sa main supply. So, guys, this time, itong supply na to is powered. So, may kuryente siya. Hindi ko na siya pinatay kasi malayo yung electrical room nitong building. Ayan. Tapos, wala din yung tenant na nakakaalam kasi meron silang padlock doon. Medyo hapon na din kasi yung time na ito, kaya nag-decide na ako na ikabit ko siya ng may kuryente. So bilang isang electrician, kailangan talaga alam mo yan kung anong gagawin mo, guys, na makapagkabit ka sa live wire. Normal yan, kaya doble ingat sa pag-handling ng live wire. So ang isang tip ko dyan na lagi nyong tatandaan, pag nag-handling kayo ng live wire, huwag nyong tatalupan ng sabay kagaya ng ginagawa ko. Yan, isa lang muna. At least kung hawakan mo kasi yan, yung isang live wire, so hindi ka mamamatay dyan, guys. So tandaan nyo yan. Kapag ang kuryente, isa lang yung hawakan mo, basta huwag ka lang umawak sa bakal or sa lupa, hindi ka mamamatay dyan, guys. So, pero kailangan ingatan nyo rin talaga, iwasan hanggat maaari na magkabit ng live wire kung kaya namang i-isolate. Pero may mga pagkakataon kasi na halimbawa sa mga poste na hindi mo na talaga pwedeng i-isolate, mapipilitan ka talagang ikabit ng live wire. So kailangan lang doon magsuot ka ng proper PPE para safe, no? So this time, guys, naglagay ako nitong junction box. Kung may nakikita kayo, nakikita yung junction box na yan. Kasi yung supply na binigay ng building, malaki kasi yung supply compared dun sa ating panel. Kasi maliit lang naman yung load ng coffee shop. Tapos ang laki ng supply na nilagay nila. Hindi mo siya pwedeng idiretso dun sa loob ng ating panel. Kasi masikip siya masyado. So, ang ginawa ko, naglagay ako nitong junction box na orange, tapos dyan ko siya i-splice, tatago ko dyan. So, yan kasi yung splicing box natin, yung orange. Yan yung silbi niya, para yung mga dugtungan may tago. Okay. Hindi na din kasi natin pwedeng ilagay sa iba pang PVC, itong supply na inilabas ng building, no? Kasi kung ilalagay pa natin yan sa mga PVC or sa flexibulos, hindi na rin siya magandang tingnan, mahalay na. Ayan, although ito naman yan, nirerentahan lang, hindi naman siya permanent na pangmatagalan talaga. So, itago mo lang siya sa isang box, kagaya niyan, yung mga dugtungan. Pero doble ingat, guys, lalo na pag ganyan nag-i-splice ka na, kasi live wire na yan. Pagka nahawakan mo kasi yung bakal na parts ng iyong tools, pwede ka ring mag-ground dyan. So importante nga, kagaya ng sinabi ko kanina, so isang line lang muna ang bubuksan mo, huwag mo siya tatalupan ng sabay kasi sobrang delikado na yon. Once na nagpangabot yan, hindi mo na yan kayang pigilan, mag-aapoy talaga siya. So tandaan nyo, guys, maraming nagiging sanay ng sunog yung ating electrical, yung mga electrical. So kaya bakit nasusunog pa rin ang isang building kahit wala naman siyang mga kahoy? So once kasi na nag-spark yung electrical, yan kasing mga pintura is flammable yan, guys. Kaya pwede yan makasunog pa rin. Once na nainita ng apoy yung pintura, tapos umabot siya dun sa kanyang burning point, so masusunog talaga siya, gagapang na yung apoy, so hindi mo na siya mapipigilan. Kahit na kagaya nung yung mga barko, mga bakal sila, pero bakit nasusunog? Kasi nga gawa ng pintura. Yung pintura kasi flammable yan. Yun, guys, sa paglalagay ng electrical tape, kung nakikita nyo, hindi na kasi ako nag-gloves. Kasi once na kabisado ko na kasi yan.
Kasi once na nalagyan ko siya ng electrical tape, yung mga dulo ng strand, kailangan kasi kapain ko yung electrical tape para kung merong dulo ng strand na tumagos dun sa tape, alam ko na agad. Once na may tumagos na strand dun sa ating electrical tape guys, so magagawan mo agad ng paraan na patungan siya, balututin yung dulo, tapos patungan mo ulit siya ng electrical tape na medyo kapalan mo ng konti. Or mas maganda kung meron kang rubber tape, pabili ka lang ng rubber tape, mas maganda yun guys, lagyan mo ng rubber tape. So this time na ilagay na natin yung isa, naikabit na natin yung isa at naitago natin dun sa junction box. So sa mga ganito kasi guys na mga nirerentahan lang, hindi mo kasi talagang kailangan na itago lahat ng kagaya nito pagka ganitong pagkakataon. Pwede natin yung itago talaga ng todo. Kaya lang, sisirain mo pa yung mga wall kung ibabawon mo yan dyan sa semento. Eh, hindi na pumapayag yung ibang management pagka ganun. So, okay lang naman sa kanila na ganyan naka-expose siya. Make sure lang na yung termination maganda tapos may mga breaker ka. So, safe naman siya, safe. So, ngayon yan, nakikita nyo guys, naka-terminate na lahat yung ating breaker, tapos may supply na yan. Ini-on ko na rin yung kanyang breaker. So, may power na yung ating mga ilaw, pati yung ating outlet. Yan. So, may ilaw na siya. So, yun guys, ang maganda kasi dito sa breaker na to, once na nag-short yung ating kuryente, mabilis yung kanyang sensitivity. Mataas ang sensitivity niya. Shutdown agad siya. Okay, so yan. Okay na guys, may kuryente na siya. Ngayon naman, ikakabit naman natin yung cover. Kukubiran natin yung ating panel. Pati yung ating junction box na orange. Lalagyan natin yan ng cover. Yan. Tapos yung ating mga molding, para hindi rin siya madaling ganong pansinin o kitang kita, kukulayan din natin yan ng kakulay ng wall para hindi niya nabibreak yung kulay. Kasi once na ganyan kitang kita yung plastic molding natin, kahit malayo pa lang kita na agad siya. So nabibreak kasi sa isang tingin. Pero pag pininturahan mo siya na parehas ang kulay dun sa wall niya, hindi naman siya ganun kapangit tingnan. One eternity later. So ayan guys, umiilaw na yung ating mga kinabit na ilaw, yan yung ating mga spotlight. Maganda talaga reflection niya guys. So meron siyang daylight, tapos meron siyang warm light, tapos sa gitna meron tayong fluorescent. So napakasimple, ilang piraso lang yan guys, pero maganda yung dating. Balance na balance. Okay guys, ayun, natapos na natin yung ating ginawang installation ng kuryente. So dito sa ating isang client sa coffee shop. So guys, kung makikita ninyo, meron na tayong napakasimple ng electrical wiring natin, no? Kasi yung meron tayo yung ating mga spotlight, yung maliliit, no? So ayan guys, meron tayo dito. So meron tayo 3 piraso. Ang isa yung warm light, tapos yung isa is yung daylight. So guys, purpose kasi ng warm light natin, dapat nakatutok siya dun sa wall para maging romantic yung place. Then yung ating daylight, nakatutok siya sa baba para naman makadagdag sa liwanag. Okay, tapos meron na tayong aircon. Ayan. Natapos na natin yung installation. Nakapag-install na rin sila ng aircon dahil meron, naglagay na lang ako ng outlet dun sa gilid. Tapos yung ating panel board. Tapos itong ating coffee maker, nandito siya sa harap. May sarili din siyang breaker dito. Although may breaker din siya dun sa branches, may sarili pa rin siya dito. Okay, tapos may mga outlet tayo sa gilid, then yung ating switches. Salamat po kay Ma'am
Kay ma'am, siya po yung may-ari nitong coffee shop. Siya po yung nagpa-install ng electrical wiring niya. So sa mga gusto po mag-order, ibigay po ni ma'am kung ano po yung kanilang mga services. Kami tignan sa Facebook or Instagram at Rocket Coffee Co. Meron kaming Japanese fusion food, hot coffee, and bottled cold brew po. So we deliver kahit saan na abot ng Grab and Lalamove. Salamat po ulit kay ma'am. Siyempre, salamat din po sa pa-t-shirt. Ito po, Rocket Coffee. Mga gusto po mag-orders, pwede po sila mag-deliver. Pwede po sila sa Holy Spirit Drive. Okay, pwede po sila mag-deliver via Grab. Okay. Shoutout po kay Chief Engineer Bautista. Sir, maraming salamat. Thank you sa pa-t-shirt. Ayan. Siya po yung father ni ma'am, yung pong may-ari nitong coffee shop. Maraming salamat po, Chief Engineer Rodolfo Bautista. Hey guys, dun sa mga gusto pong magpa-layout ng kanilang electrical wiring, kung kagaya po nitong kay ma'am, PM nyo lang po ako dun sa aking Facebook page sa Meralco Accredited Electrician. And please subscribe nyo rin po ako dun sa aking YouTube channel, sa Cleotis TV by Kuya Elma. So, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe na dun sa aking channel. Kung hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po my channel. Doon po sa mga gustong matuto ng electrical wiring, sundan niyo po ako sa aking mga videos. I-like nyo rin po at saka i-subscribe yung aking channel. I-click mo na rin po yung notification bell para na-notify po kita pag may bago po kong video. Kasi sa bawat video na ginagawa ko po, sinisikap ko po makapagbigay ng tips o advice sa mga katulad ko na dati gusto rin po maging isang electrician. So yun po yung mga sinishare ko sa inyo. Kaya sa lahat po ng mga, kung ikaw po ay mayroong kamag-anak, kaibigan, o anak mo, o ikaw mismo gusto mo maging electrician, sundan mo lang po ako sa aking mga video. Okay, pati po yung aking Facebook page, pwede nyo rin po akong sundan doon sa Meralco Accredited Electrician. Okay, maraming salamat po.